Is there something wrong, Saina? Kanina ka pa matamlay at walang kaibujan. May dinaramdam ka ba? Umiling lamang si Saina bilang tugon sa nag-aalalang tanong na iyon ni Lance. Nasa loob sila ng kotse nito. Nakapaparada lamang sa tapat ng bahay niya. Mula nang may mangyari sa kanila, ay nakagawian nito na ihatid siya pa uwi pagkatapos ng bawat laro. At ngayon nga ay kagagaling lang nila sa Cuneta Astrodome kung saan ginanap ang panglimang laro ng best of 7 games para sa championship. Kanina ay minalas at natalo ang kanilang team. Ngunit dahil lamang sila ang isang panalo, ay malaki pa rin ang tsansa nila na mag-champion lalo na kung sila ang papalarin na manalo sa susunod na laro. Iniisip mo ba ang pagkatalo kanina ng team? Don't worry, we're going to do our best on the next game. Muling pagsasalita nito. Yeah, I know that. I have great faith in the team. I'm just tired. I'm sure ikaw din. Sige na, pasok na ako sa bahay. I'll see you on the next game. Ngunit bago niya nabuksan ang pinto ng sasakyan, ay mabilis na napigil siya ni Lance. Padukuwang na inilapit nito ang katawan sa kanya upang bigyan siya ng halik sa labi. Ngunit dahil iniiwas niya ang mukha, ay sapis nito tumama ang bibig nito sa halip na sa mga labi niya. Natigilan ito at saglit na tumitig sa nakaiwas pa rin mukha niya. Pagkaway na pabuntong hiningang muli itong sumandal sa kinauupaan. Tila masakit ang ulo na hinilit nito ang mga daliri sa pagitan ng mga mata. Seems like I've been a little slow to catch on. Ang akala ko masyado ka lang busy nitong mga nakarang araw, kaya pakiramdam ko ay iniiwasan mo ako. But you really are avoiding me, aren't you? May nagawa ba akong masama na hindi ko alam? Puno ng pagtataka ang tono nito. Napakagatlabing hindi ka agad nakapagsalita ang dalaga. She had tried to postpone his encounter, had even hoped to avoid it entirely, but she should have known that wouldn't be possible. Alam niyang sa oras na mahalata ng binata ang pag-iwas at panlalamig niya rito, ay hindi ito titigil hanggat hindi nito nalalaman ang dahilan. He wasn't the type of person who avoids confrontations. Gustuhin man niya nakalimutan at baliwalain na lang ang mga sinabi sa kanya ni Cathy Garcia na iyon. Sa banyo ng restaurant na kinainan nila ni Lorenzo, ay patuloy na bumabagabag iyon sa isip niya. Hindi niya maiwasan ang makaramdam ng takot at insecurities. Come on, Saina. Talk to me. Nauubusan na ng pasensyang sabi nito. You might as well come inside the house. Doon tayong mag-usap. Napamuntong hiningang tugon niya. Fine. Napatiimbagan na saad nito na bumaba na rin ang sasakyan. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, ay nagtuloy sila sa library. Nahapang umupo si Saina at hindi malaman kung paano umpisa ng gustong sabihin dito. Alright, let's have it. Why the deep freeze? Kunot noong tanong ng lalaki na nanatiling nakatayo. I'm sorry, Lance, but I think it's better if we should call a halt and stop this thing between us. Umpisa niya. Habang tumatagal kasi, ay lalo akong naguguluhan sa kung ano ba talagang mayroon sa atin o kung ano ba tayo para sa isa't isa. I'm really at a loss. I don't know. Maybe I'm being very assuming and worrying about this. Alam kong wala akong karapatang umasa ng kahit ano mula sa'yo. At lalong hindi ko gusto na dahil lang may nangyari sa atin, ay parang obligado ka nang maging malapit sa akin. Mabilis na lumapit ito at lumuhod sa harap niya. But sweetheart, isn't it very obvious that something special is going on between us? Puno ng emosyon ng mukha na hinawakan ito ang mga kamay nito. And where did you get that screwball idea na napipilitan lang ako sa relasyong ito? I really do care about you a lot, and I know you care for me too. You wouldn't give yourself to me if you hadn't. Alam kong pareho lang tayo ng nararamdaman. Napapikit na masuyo nitong hinagad ang mga kamay niya. Ayoko nang itago pang totoong damdamin ko para sa'yo. Mahal kita, Saina. I love you more than I could possibly thought I could love anyone. Hindi makapaniwalang napatitig siya kay Lance. Napakasarap pakinggan ng mga sinabi nito, pero hindi pa rin lubusang naaalis niyon ang pagdududa niya. Listen to me, Saina. Patuloy na pagsasalita nito. I know I misjudged you so badly before. Pagkatapos kasi ng hindi magandang karanasan ko sa dati kong asawa, ay nahirapan akong magtiwala ulit sa babae. Isinumpa kong hindi na ako magpapakagago ulit sa mga babaeng katulad niya. And when I first met you, kaagad kong naisip na wala kang ipinagkaiba kay Fiona. I try hard not to like you, but I can't seem to help myself. Sa kabila ng pagpipigil ko ay hindi ko pa rin magawang iwasan at layuan ka. I tried to convince myself na pagnanasa lang ang nararamdaman ko. But no matter how I tried to deny my growing feelings for you, ang sarili ko lang ang niloloko ko. Madamdaming pahayag nito.
Sari-saring emosyon ang pumupuno sa dibdib ni Saina. Napalunok na pilit na yung kinontrol ang namumuong bigig sa kanyang lalamunan. Taking a shaky breath, she spoke quietly. Bukal ba talaga sa loob mong sinasabi mong iyan, Lance? Or does it have anything to do with the fact that I'm an owner of a basketball team? Sa sinabi niya ay natigilan ito. Nawala ng kulay ang mukha nito. Exactly what are you suggesting? Napatay yung tanong nito. She gave a clap. I guess I hadn't really thought about what a catch I'd be. Dahil bukod sa hindi pala ako katulad ng babaeng inaakala mo, ay nagmamayari pa ako ng isang basketball team. Pero alam mo bang maaaring maging pansamantala lang ang pagiging heredera ko? Dahil isa sa terms ng will ng daddy, para tuloy ang mapa sa akin ang lahat ng mga naiwan niyang pag-aari, ay ang mag-champion ngayon conference na ito ng pinakamamahalin yung team. Will you still be anxious to have me if the mighty ball lose? Sinasabi mo naging interesado lang ako sa'yo dahil sa pag-aari mong team. Matigas ang expression na balik nito. But that's bullshit. You should know me better para pag-isipan ako ng ganyan. Walang kinalaman sa basketball ang nararamdaman ko para sa'yo. And what happens in that game on Sunday doesn't have anything to do with the two of us. But if you win, I'll never be sure of that, will I? The only way I'll know you're sincere is if you lose and you'll still love me. May piyok ang tonong saad niya. Naggalawan ng mga muscles sa mukha ng coach. He regarded her with a flat and cold stare. I can't believe you're saying this. Nagpupuyos ang tonong sabi nito. I thought we had something infinitely precious going on between us. But I guess I'm wrong. Hindi pa pala natin lubusang nakikilala ang isa't isa. Tama ka. You're really not the woman I thought you to be. Kung nagagawa mong pagdudahan ang intensyon ko sa'yo. Pero kahit ano pang sabihin mo, I'm not throwing the game. I've played hard all my life, but I've always played clean. I don't throw games, not for anybody, not even for you. Hindi ganon ang ibig niyang sabihin. Basta she took in the bleak expression in his face. She felt sick and said, I didn't mean. Ngunit hindi na natapos ang dalagang sasabihin dahil puno ng contempt ang mukha na tuloy na lumabas ng silid si Lance. Fourth quarter na ng Game 5 nang muling makaramdam ng call of nature si Saina. Kung ilang beses siyang nagpupunta sa comfort room para umihi, siguro ay dulot na rin ng sobrang tensyon na nararamdaman. Bawat minuto ng laro ay talagang nakapigil hininga para sa mga manlalaro ng Mighty Ball at pati na rin ng mga followers nito dahil ginagawa rin ng kabilang team ang lahat upang ang mga ito ang magbagi sa game na inon at talagang exciting at neck-to-neck ang labanan. Magiging bittersweet man para sa kanya ay kasama rin siyang umaasa at nagdarasal sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa Mighty Bull na sana ay ang mga ito ang manalo at magkampiyon ngayong gabi. Hindi man maibabalik sa ayos ang relasyon nila ni Lance ay magiging masaya siya para rito at sa lahat ng bumubuo sa team. The team deserves to win at hindi niya intensyong hilingin kay Lance ang sadyain nito na ipatalo ang laro. Nang umalis ang lalaki ng gabing mag-usap sila, ay gusto niyang habulin ito at sabihin mahal na mahal niya ito at bunga lamang ng insecurities ang lahat ng mga nasabi niya. Labis niyang pinagsisisihan ang ginawang pananakit at pangiinsulto sa damdamin pagkatao nito. Kahit nagdurugo ang puso, ay pinilit niyang umakto ng normal sa harap ng mga players kanina nang magtama ang mga mata nila ni Lance at makita niyang malamig na ekspresyon nito. Ay pinigil niyang mapanawa. Kung hindi man siya magagawang patawanin ito, ay wala siyang dapat sisihin kundi ang sariling ka-estupiduhan. Pagkalabas ng banyo, ay napatda siya nang bigla ay harangin ng isang security guard. Miss Valerie, pwede po bang sumama kayo sa akin, ma'am? May isang tao pong naghahanap sa inyo at gusto kayong makakausap. Napakunot noo siya. Sino daw siya? Nagtatakang tanong niya. Nandun po siya, ma'am. Itinuro nito ang daan pakaliwa sa kanila. Pakanan ang pabalik sa court. Curious na sumunod siya rito. Ngunit ang curiosity ay kaagad na napalitan ng matinding takot nang makarating sila sa isang deserted area ng Cuneta Astrolum at bigla ay hinarap siya ng gwardya. Hinawakan ito ng mahigpit ang isang kamay niya kasabay ng pagkuha sa baril na nakalagay sa holster ng baywang nito. Sumunod ka lang sa akin, Miss Valerie, at hindi kita sasaktan. Anito na itinutok ang hawak na baril sa kanyang tagiliran. Naging mabalasik ang kanila lang ay mabait na anyo nito. Sino ka? Na ba ang kailangan mo sa akin? Nanginginig ang buong katawan na tanong niya. Tumahimik ka. Subukan mo lang sumigaw at talagang kakalabitin ko ang gatilyo ng baril na ito. Pagbawantad ito, napakaladkad na hinila siya habang lalo pang idinidiin ang pagkakadikit ng baril sa tagiliran niya. Kahit may katanda na, ay malaki ang katawan at may lakas pa rin ang kilos nito. Bukod pa sa armas na medala,
kaya walang nagawa si Saina kundi ang tumalima at sumama sa lalaki. Dinala siya nito sa maintenance area at pinapasok sa isang silid na naroon. Dahil ang lahat ay abala sa panonood ng game, ay walang katao-tao sa lugar na yun. Sa loob ng silid, ay nalaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaking walang malay tao na nakabulagta sa sahig. Nakatali ang mga kamay at mga paa nito. At dahil tanging shorts lamang ang suot nito, ay nahulaan na niyang ito ang tunay na guard na nagmamay-ari ng uniformeng suot ngayon ng estrangerong nagdala sa kanya roon. Matapos mailak ang pinto, ay marahas ang kilos na pinuposian ng lalaki sa isang matigas na silyang naroon. Mabilis ang kilos at mahigpit nitong itinali ang lubid patalikod sa kanyang kamay. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit mo ginagawa ito? Naiiyak na tanong niya habang itinatali nito ang kanyang mga paa. Nakangising demonyo, tinakpan nito ang packing tape ang bibig niya. Pasensya ka na, Miss Valerio. Hindi sana kita gustong idamay pero bukod sa ikaw ang nagmamay-ari ng Mighty Ball, ay alam kong may relasyon din kayo ng taong kinasusuklaman ko. Sigurado akong kapag nalaman niya na hostage kita ngayon, ay susunod siya sa gusto kong mangyari. Hindi ako makakapayag na mag-champion ang team ninyo habang ang anak kong si Rhea ay nabubulok sa hukay. Maaaring hindi mo kilala ang anak ko, pero isa siya sa pinakamagaling na player noon ng Mighty Ball. Sinira ng Lance Lagdameo na iyon ang buhay at pangarap ng aking anak. Siyang may kasalanan sa maagang kamatayan ng anak ko. Hindi lang si Rhea ang nawala sa amin, kundi pati na rin ang magandang buhay na matataas na pagtingin sa amin ng mga tao. Galit na himutok nito. Siguro ay naiinggit lang ang Lagdameo na yun sa anak ko, kaya tinanggal niya ito sa team. Di hamak na mas magaling na player si Rhea kaysa sa kanya. Ngayon ay pagbabayaran niya ang pambabali walang ginawa niya sa anak ko. Kinuha nito ang cellphone na nasa bulsa at mabilis na idenial doon ang ilang numero. Habang hinihintay nito na may sumagot sa kabilang linya, ay parang nababaliw na nagpalakad-lakad ito. Hindi malaman ni Saina kung magagalit o maaawa siya. Sa taong ito na sa tingin niya, ay wala na ang katinoan sa pag-iisip. Coach Lagdameo, andito nang sa wakas ay sumagot sa tinatawagan nito. Mabuti naman at sumagot ka na. Si Rodolfo ito, ang ama ni Ray Hernandez. Naalala mo pa ba ang anak ko na ginawa mong pang-agrabyado sa kanya? Makinig ka. Nasa akin ngayon si Miss Valerio. At kung ayaw mong masaktan ang girlfriend mo, ay susundin mo ang sasabihan ko. Kailangang hindi mag-champion ng Mighty Ball. Naiintindihan mo. Hindi dapat mag-champion ang team mo ngayong wala na ang anak ko para makasama sa tagumpay ninyo. Napapikit na umiling si Saina. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Lance na kailanman ay hindi nito ipamimigay ang laro kahit pa para sa kanya. Ngayon ay baka isipin nito ay isa lamang iyon sa gimmick niya. Biglang lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Itanalis ang tape sa bibig nito. Magsilta ka. Utos nito. Lance, sigaw niya. Huwag kang makinig sa kanya. Nandito kami. Napadaing na hindi niya natapos ang sasabihin dahil malakas na sinampal siya ni Rodolfo. Muli nitong tinakpan ng tape ang bibig niya. Hindi ako nagbibiro, Lagdameo. Muling pagsalita ng lalaki sa cellphone. Kapag hindi natalo ang Mighty Ball ay pasasabugin ng baril na hawak ko ang baon ng ulo ng babae mo. Nakikinig ako ngayon sa radyo at nalalaman ko kung nasusunod ang gusto ko. Pinanatay na nito ang telepono at lumapit sa kanilalagyan ng mas liit na radyo roon. Binuhay nito iyon at tinlagay sa estasyon kung saan marinig ang laro ng PBA. Habang matamang nakikinig doon si Rodolfo, ay bala naman si Saina sa pagkalas ng tali sa kanyang kamay na unti-unti nang nagluluwag. Iginalaran niya ang tingin sa paligid at humahanap ng kahit na anong klaseng armas na pwede niyang magamit sa lalaki. Natuwa siya nang makita ang tubong bakal na malapit lamang sa kanya. Nang tuluyang makalas ang pagkakatali ng lubid sa mga kamay, ay maingat ang kilos na dahan-dahang inabot niya ang tubo. Dahil nakatalikod ay hindi namamalayan ng lalaki na kinakabahang pagkilos niya. Dahil nakagapos pa rin ang mga paa, ay paika-ika ang ginawa niyang paglapit dito. Ubod lakas na pinukpok niya ang likod nito. Napadaing na bumagsak sa sahig si Rodolfo. Bago pa ito makakilos, ay muli niya itong pinagpapalo sa likod at mga paa hanggang sa tuluyang mawala nito ng malay tao. Mabilis na kinilas niya ang tali sa mga paa at nagmamadaling nilisan niya ang lugar na iyon at nagtatakbong bumalik sa court. Kanina sa radyo ay narinig na hindi na gumagawa ng puntos ang Mighty Ball. Mukhang sinusunod na ni Lance ang mga sinabi rito ni Rodolfo. Siguro ay pinaliwanag nito sa mga manlalaro ang nangyari sa kanya. Kaya nga ginagawa ng mga ito ang lahat para magpatalo. Malaki na ang lamang ng kalaban. Wala nang 1 minuto ang natitira sa laro. Kaya kahit nakalaya siya kay Rodolfo, ay huli na para makabawi ang Mighty Ball. Hindi alam ni Saina kung matutuwa o malulungkot siya. Ngayon napatunayan niya kung gaano siya kahalaga sa lalaking inigibig niya.
Ngunit labis din siyang nakokonsensya na dahil sa kanya ay nawalang saysay ang pagpapagod ng mga manlalaro ng kanyang team ngayong gabi. Isa sa mga players ng Mighty Bull ang nakakita sa pagbabalik niya sa court. Mabilis na lumapit ito kay Lance at itinuro siya. Kaagad na bumadha sa mukha ng coach ang katuwaan at nagmamadaling sinalubong siya. Saina, thanks God you're okay. Puno ng emosyon ng tonong sabi nito na mahigpit siyang niyak. Wala itong pakialam kung pinagtitinginan man sila ng mga tao. I'm so sorry, Lance. Umiiyak na bulong niya rito. Pinilit kong makatakas kay Mr. Hernandez. But I'm too late. Nang dahil sa akin ay kailangan tuloy magsakripisyo ng team. I'm so sorry. Bagyan itong inilayo ang katawan upang makita ang kanyang mukha. No, hindi mo kasalanan ang nangyari. As long as you're safe, it doesn't matter. He framed her face with his hand. Oh God, I thought I'd lost you. I love you so much at wala nang iba pang mas mahalaga sa akin kundi ikaw. Teary-eyed na pahayag nito. Mahal na mahal din kita, Lance. May isa pa namang game, hindi ba? Makakabawi pa ang team. I want you to do it for yourself. That's an order. Kapwa nakangiti na sabik na naglapat ang kanilang mga labi. Nagbalik lang ang malay nila sa paligid nang lumapit sa kanilang mga players ng Mighty Bull. Tapos na pala ang laro. Kahit natalo ay makikita pa rin ang katuwaan sa mga mukha ng mga ito dahil sa pagiging ligtas niya. Nang tanungin ng mga ito kung ano ang nangyari at kung nasaan na si Rodolfo, ay doon lang niya naaalala ang lalaking iniwan sa maintenance area ay nangangailangan ng tulong. Kaagad na ipinagbigay alam ni Lance sa mga iba pang gwardya ang kinaroroonan nito at ni Rodolfo. He's insane. Hindi ko alam na all this time pala ay sa akin niya sinisisi ang nangyari sa kanyang anak. Naiiling na sabi ni Lance ang muli ay magkasalinan sila ni Saina. That's really unfair. Pero alam mo, naaawa din ako sa kanya. Sa tingin ko kasi ay hindi lang ang kamatayan ng kanyang anak ang pinagluluksa niya, kundi lalong higit ang kabiguan ng kanyang sariling pangarap. Aniya, well, I think he's sick. Whatever, kailangan pa rin niyang pagbayaran sa batas ang ginawa niya. Come here, sweetheart. Anito na muli ay niyakap siya ng mahigpit. Talagang sobrang takot ang naramdaman ko kanina at hanggang ngayon hindi pa rin ako matiniwalang ligtas ka na. Please believe me when I say I love you and I promise that I'll never let anybody harm you again. I love you too, Lance. Ngayong nasa tabi na kita, ay napaka-safe at secure na ng pakiramdam ko. And please believe me too when I say na kahit kailan ay hindi ko na pinagdududahan ang pag-ibig mo. They seal their promises to each other with a deep kiss. Sa pagtatapos ng Game 7 ay tinanghal na kampiyon ng Mighty Bull dahil inspirado ay pinaghusayan ng gusto ng mga players ng team ang paglalaro. Sa victory party ay naging doble rin ang dahilan ng pagdiriwang sapagkat ipinahayag ni Saina at Lance ang nalalapit nilang pagpapakasal. Si Rodolfo Hernandez ay nakapiit na ngayon sa kulungan. Lumuluhang humingi ng tawad sa kanilang asawa nito. At dahil naiintindihan nilang bunga lamang ng pagdadalamhati ang ginawa ng lalaki, ay pinapatawad na nila ito. Sa huli ay pinasa...